Bago ang lahat, luma muna. Base sa report, si Draymond Green dumadaan sa counseling at nasa 3 weeks ang timeline bago makabalik ulit sa paglalaro. Dahil nga to sa mga gulong kinasangkutan niya. Tinagurian na ng mga fans na dirty player si Draymond. Kaso ito yung pinagkukumpara ng mga fans yung 90s at ngayong era. Soft ngayon ang era di umano. Pero yung kay Draymond Green, intense at aggressive siyang maglaro pero sinasabihan siyang dirty player. Yung ginagawa kasi ngayon ni Draymond, normal na yon noong mga 80s at 90s, doon talaga sapakan pa nangyayari. So bakit nga ba gano'n na naging ugali ni Draymond Green sa loob ng basketball court? Actually kahit sa labas, ganun din talaga siya. Base sa podcast, ang story kasi doon di umano ay kasalanan ni Rasheed Wallace at ng 2004 Detroit Pistons ang nangyari kay Green. Lumaki si Draymond sa Michigan. Noong nag-champion ng Detroit noong 2004, andun si Draymond dahil kaibigan niya ang anak ng dating GM na si Joe Dumars. Ang lagi nagpapataw ng mahigpit na penalty kay Draymond. Almost conflict of interest yun sa NBA ngayon dahil si Joe Dumars, executive sa liga at best friend ng anak niya si Draymond. Ang nakalagay kasi sa report na yon, open-ended suspension or special situation yung binigay kay Draymond. So walang minimum at maximum na games or gaano katagal siya mawawala. Nakadepende kung masusunod niya yung pinagagawa ng liga. Base kay Rasheed Wallace, nakakasama kasi nila ang batang Draymond Green noon nung nag-champion sila ng 2004. At doon di umano nakita ni Draymond kung paano talaga maging tigasin sa loob ng court. Andun pa si Rip Hamilton, Chauncey Billups, Ben Wallace at Tayshaun Prince. Kahit si Coach Darvin Ham, member ng 2004 championship team. So meron lang ako mga babaguhing word dito dahil nung unang ginawa ko ang NBA story kay Draymond, na-block ako dati sa mga words na ayaw ng platform. So baka maulit na naman yun. Habang kasama kasi ni Draymond ang Bad Boy 2 Pistons noon, natutunan niyang maging Paul's King, hari-harian, or maging maton. Yun na lang gagamitin yung word. Kung ano nakikita ng mga fans ngayon kay Draymond, nagsimula yun di umano kay Rasheed Wallace. Siya din kasi may hawak noon ng pinakamaraming technical. At isa sa maalala nyo sa kanya, tumitig lang siya sa referee na technical agad. Kung babalikan naman natin ang kwento ni Draymond Green na mismong galing sa kanya, mas malalim pa yung story noon o pinagmula ng ugali niya kumpara sa sinabi ni Rasheed Wallace na yung 2004 Detroit Pistons ang naging dahilan. Nagmula si Draymond sa Saginaw, Michigan. Pinanganak siya ng March 4, 1990. Throughout 90s, yun ang isa sa most dangerous metro area sa buong US. Kaya nung bata pa lang si Draymond, palaban na talaga siya at hindi siya pwedeng lalambot-lambot nun. Kaya bago pa lang niya makilala talaga si Rasheed Wallace, palaban na siya. Paboritong team talaga niya yung Detroit at si Ben Wallace, Afro kid din kasi noon si Draymond. Kapag maglalaro siya ng basketball sa isang recreational center, sa kwento niya, lagi siyang inaapi doon at minamaliit. Kapag nasa pick-up game, lagi din siyang iniiwasan. Merong isang pagkakataon doon na hindi talaga siya sinali sa isang game at naupo siya sa gitna ng court at sumigaw siya na sino ba kayo. Hindi siya umalis doon hanggat hindi siya nakakalaro. Ang naging resulta, pinag-initan si Draymond ng mga naglalaro doon na mas may edad sa kanya. Makikipag-away siya doon tapos ang gagawin, ilalagay siya sa loob ng trash can. Yung mga nakakaaway pa ni Draymond, nanawa na din hanggat dumating yung pagkakataon na yung mismong manager ng recreational center, pinaalis na lang si Draymond. Sinabi na to dati ni Draymond Green noon pa na yung mentality talaga niya hindi siya papatalo at hindi rin siya basta pwedeng maliitin, talagang lalaban siya. Ganun kasi siya lumaki at ganun ang pinagdaanan niya. Base nga kay Shaquille O'Neal ay wala namang mali kay Draymond, pinalalabas lang ng iba na siya yung problema. Ang ironic lang di umano doon, yung mismong nagsuspend sa kanya galing din sa Bad Boy Pistons na si Joe Dumars na alam din naman yung kwento ng kabataan ni Draymond. Kaya din siguro nilagay na kailangan niyang dumaan sa counseling kahit pa nasa 30 plus years old na si Draymond. Sinabi rin naman niya dating hindi niya babaguhin yung style niya sa game. Ito sinabi ni Shaquille O'Neal na may tama naman siya dito. Si Dennis Rodman naging Hall of Famer at greatest undersized rebounder ng NBA. Ganun din naman ang ginagawa ni Rodman katulad ng kay Draymond Green. Aggressive at intense sa game. Naging part pa siya ng Bad Boy Pistons. Nakasuhan pa siya dati nung sinipa niya ang isang cameraman sa live game. Nakipagbardagulan din siya sa mga player.
Naging kakampi pa ni Coach Steve Kerr si Rodman noon at kaya alam din niya yung style na yon. Base pa kay Shaq, yung intensity ni Rodman at ni Draymond Green halos parehas lang din. At yung pagiging physical, ganun din si Rodman dati kaya nga siya naging Hall of Famer. Hindi kasi pwede pagkumparahin sa skill set si Rodman at itong si Draymond Green, malayo. At isa pa doon, kung pagkukumparahin kasi silang dalawa, hindi uubra yung ginagawa dati ni Rodman ng mga antics sa era ngayon dahil maraming media platform. Yung ginagawa kasi ngayon ni Draymond Green na pisikalan, extra motion at iba-iba pa ay normal lang yun nung 80s at 90s. Yun kasi kinukumpara ng mga fans ngayon na hindi tatagal si ganitong player nung 90s kasi nga malambot. Pero kapag naman merong mato na player, dirty player na agad yun. May mga fans pa rin naman magsasabing mas malala pa rin yung kay Draymond Green. Sinipa si Sabonis, Steven Adams, nilak si Gobert, nasapak si Nurkic, yung kay James Harden dati, tapos yung kay LeBron. Yan kasi yung kinukumpara sa 90s na mga ginagawa dati ng player, lalo na yung mga enforcer. May mga players pa nga nagsasapukan nun sa mismong live game, kahit nun si Larry Bird. Sa side kasi ng NBA, kaya ganun ang naging tingin nila kay Draymond Green dahil sa 2004 na gulo ng Detroit at Indiana Pacers. Kahit matindi ang mga pisikalan noong 90s, hindi kasi inaasahan ng mga executive na mas malalayo sa 2004. Nadamay kasi doon ng mga fans at kailangang magsuspende ng NBA ng maraming players. Binago na rin kasi ng NBA ang image nila after ng 2004 Pacers at Detroit. Pero may sumunod kasi agad doon, yung 2006 Knicks versus Nuggets. Nagkagulo din doon. Marami ding player ang nasuspend. 2 taon lang din ang pagitan. Si Draymond kung tutuusin, swerte pa siya kumpara kay DeMarcus Cousins. Dahil dati meron ding mga antics si Cousins na sinabihan na nga siyang kaya siya hindi makabalik sa NBA or sa liga, takot yung mga team sa iaasal niya. Si Draymond naman malaking parte ng nakaraang 4 na championship ng Golden State. Yung nilalagay sa kanyang suspension, profiled na kasi siya nun.